Welcome to an informative discussion by the Psyche Company. You are with an inspiring teachers, 1 and 2, Claire and Jade. Reporting for community preparedness and disaster mitigation. How are you, man? Doing well, my boy. Salamat sa check-up. Hopefully, you do too. Thank you too. Today's topic is climate change in the Philippines. Oo nga, isa ngang issue ng matagal nang di nare-resolbuhan. Dahil nga, dahil nga ba kulang lang talaga sa pansin o sadyang wala pa tayong nabubuong solusyon? Pero Claire, ano nga ba muna yung climate change? Ayon sa NASA, ang climate change ay isang pangmatagalang pagbabago sa karaniwang agos ng panahon. Ang mga pagbabago ito ay iba't ibang epekto sa klima ng mundo. Grabe talaga. At isa na rito ay ang pagbabago sa temperatura, no? Dito sa Pilipinas, ayon sa pag-asa ay as of November 2023, ang naitalang pinakamataas na temperaturang naitala ay sa Zamboanga na mayroong 37.4 Celsius at dito naman sa banda ng Metro Manila ay 35.0 Celsius. Kasing init sa tuwing nilalagnat ka, no? Hindi na nagbago sa atin sa tuwing para bang hihimatayin ka na sa jeep. Hay, buhay. Pero syempre, meron itong environmental factors. And ganun rin naman, tayo may mga kasalanan tayo bilang tao. Isa na dyan yung pollution. Yan, isa sa mga pangmatagalan nating problema na yan. Naisulat ko pa nga yun sa essay nung grade 3 ako eh. Tapos eto ngayon, naging college na tayo, naging diskusyon na naman natin siya. Ikaw, Claire, di naman sa sinisisi kita pero ganun na rin. Ano yung mga ginagamit mo, kinukonsumo mo na alam mo maaaring makasama sa kapaligiran? Ngunit kailangan mo talaga siyang gamitin. Ay, syempre, isa dyan ay ang plastic. Kumbaga, sa kaibigan, di ka makahinga ganun rin para kay inang kalikasan, no? Pero aminin man natin, ang plastic, maraming alternatives, pero sadyang useful siya eh. Pero nai-reuse naman, tuwing nabili ako, tinatago ko naman muna yung plastic, tas pagtapos gagamitin ko siya sa basurahan, di ba? Eh, ikaw, Jade. Hmm. Sa akin naman ay gasolina. Alam ko namang nagiging sanito ng pollution dahil sa carbon monoxide. Pero alam natin na kailangan natin bumiyahe na naging vital na siya para sa society natin because of transportation. Sana balang araw, di naman sa nang-pressure sa mga scientists natin diyang mga Pinoy, balang araw ay magkaroon ng innovation to further modernize sa society as eco-friendly. Yes, agree ako dyan, Claire. Sabay na ito malulutas sana yung mga pagbaha, bagyo, and lindol o anumang sakuna na meron dito sa Pilipinas. Siguro naman, marami naman tao dyan na nagsisikap para makatulong sa lipunan. Sana nga, Jade, no? Balang araw, no? Sigurado naman na gano'n may ma-action sa ating mamamayan dyan, no? Alam mo nga pala yung kung ano yung climate psychology? Climate, climate psychology, ano yun? So, ang climate psychology o kilala rin sa tawag na environmental psychology ay ang pagsusuri kung paano mag-isip o mararamdaman natin bilang individual sa paggamit o pakikiugnay natin sa kalikasan. Kumaga, kung paano tayo mag-isip pagdating sa kalikasan. Yeah, isa rin dito ang subdiscipline nila ay Psychology of Environmental Protection. Yung pagprotekta sa kalikasan. Kaya importante ang environmental psychology sa maraming rason. Una na dito yung tao ang madalas na pangunahing nagsasanhi ng problema sa kalamidad. Oo nga, tulad ng bagyo, natural na nga siyang nangyayari sa mundo noon pa lang. Pero dahil sa modernisasyon ay mas lalong lumala ang pagbaha, landslide, maski na rin ang paglaganap ng leptospirosis, no? Tama yun. Pati na rin ang pangabuso natin sa likas yaman natin. Kaya sa pangalawang rason is psychology mismo. The science of human perception and conduct plays a central role in environmental protection. Kumbaga nakasalalay rin sa tao ang pangangalaga ng kalikasan. Dami-dami nating solusyon na inuturo sa lipunan. Tulad ng 3R na naging 5R na. Naging refuse, reduce, reuse, recycle, and rot na siya. At doon naman papasok ang pangatlong aspekto, individual behavior counts. Hindi man tayo parte ng malaking organisasyon or nasa pamahalaan,
Ngunit ang mga aksyon natin tulad ng pagtapon sa wastong basurahan, pagtitip, o pagbawas ng nakakasamang kemikal ay nakakaapekto rin sa kalikasan. Ako, bilang isang tao, syempre may responsibilidad tayong pangalagaan ng kapaligiran. Marami nang nagawa ang tao sa panahon ngayon. Nasa gobyerno, isang gobyerno bilang pangkat o bilang sarili man ay maaring makatulong. At bilang parte netong climate psychology ay papaliwanag na rin namin ang integrative influence model of pro-environmental everyday behavior. Kaya tara, celebrity tayo man. Sige, tara. Ito nga pala ang discussion namin ay nakabase sa Psychology of Environmental Protection, Handbook for Encouraging Sustainable Actions na sinulat ni Kare Haman, Anna Bauman at Daniel Solasinger. Nakita ko na dyan yung sinasabi mong model. Ayon dito, ang environmental behavior at ang mga consequences ay mula sa weighing process at intention ng isang tao na siyang nabubuo dahil sa social norms, personal ecological norms at ng cost at benefits. Siya rin itong naapektuhan ng habits at emotions. Tama. Ngayon, isa-isahin natin simula sa kung ano nga ba ang environmental behavior at mga sinasabing consequences nito. Meron dalawang action according to the model, ang pro-environmental at ang anti-environmental. Ayon dito, pag ikaw daw ay may anti-environmental behavior ay nagkakaroon daw siya ng cognitive dissonance. Kumbaga nagkakaroon siya ng discomfort dahil alam niya yung actions niya ay hindi tumutugma sa kanyang pinaniniwalaan. Parang kanina nga, na kung saan alam natin nakakasama ang gasolina sa kalikasan, ngunit sadyang kailangan na siya sa atin na ito sa pang-araw-araw. Yeah, ganun na nga. Ngayon, pag sinabi natin pro-environmental, nagkakaroon ng spillover effect. Ang spillover effect ay tuwing ang maliliit nating hakbang sa buhay ay nagkakaroon ng isang pangako o commitment. Pag kinonekta mo to sa sarili mong adhikain sa dedikasyon mong makatulong, mas marami kang matutulungan. Pero alam ko bago mabuo ang environmental behavior, 'di ba dumadaan muna siya sa tinatawag nating weighing process or intentions? From the word itself, weighing process, kumbaga tinitimbang natin ang cost and benefits ng mga actions natin. Sa pagtimbang natin ng mga actions natin ay dapat magkaroon tayo ng mindfulness o pag-focus natin sa hinaharap nating sitwasyon. Kumbaga awareness at reflect consciously. Kumbaga look inward, obserbahan natin ang ating munang sarili sa sitwasyon. Ayon dito sa libro ay magkakaroon tayo ng goal setting. Magkakaroon tayo ng long-term thinking, isang dahilan to keep us going. At ang implementation intentions, dapat realistic tayo. Makakagawa tayo ng mga bagay sa totoong buhay at mapapakinabangan dito ng sarili mo at ng ibang tao. Pero ano nga ba ang nakakaapekto sa weighing process at intentions? Kung titingnan natin ang model, meron tatlong basihan dito. Yung social norms, personal ecological norm, at yung behavioral, yung cost and benefits. Oh man, una ang personal ecological norm, ito yung inner compass nating mga tao. Ito kumbaga naririto yung ating problem awareness, di ba? Oo, at kasama naman nito ang social norms, yung influence of other, yung mga iba't ibang tao na nakapaligid sa atin ay nakakaapekto sa paggawa natin ng desisyon. Kahit naman hindi environmental, syempre nakakaapekto pa rin yung ibang tao sa pagpili natin ng desisyon, di ba? Paano naman yung sa behavioral? Syempre, sa utak natin kasama ang weighing process at intention sa mapapala natin. Una is cause, kung anong kailangan nating ibigay para mangyaring isang aksyon. At pangalawa naman, kung ano yung mabibigay nitong benefits para sa atin. Sa bagay, natural naman talaga sa tao na alahanin ang sarili sa paggawa ng desisyon. Makikita naman natin sa dalawang bilog na tila niyayanig yung weighing process papuntang behavior. Ay ayun yung mga factors na nakakapekto sa atin na hindi natin madaling makokontrol. Kaya siya nakaposisyon ng ganyan kasi hindi natin napapansin ng mga ito habang nabubuo na yung behavior. Ito yung emotions at habits. Yun nga, So yung habits, yun yung mga nakasanayan natin ika nga. Ginawa natin yung desisyon na yun kasi yun yung alam natin o madalas na gawin tuwing nasa sitwasyon na yun.
Sa emosyon, syempre if labag sa lobo, hindi, if masaya ka ba sa ginagawa mo o hindi, grabe talaga ang function ng utak man. Oo, pero yan pa lang yung surface na nalalaman natin. Psychology is another complex discipline. I really hope na nakapasa talaga tayo bilang psychologists. But anyways, thank you very much my friend for this wonderful knowledge. So, to anyone out there, thank you rin sa pakikinig, and I'm also grateful for this wonderful discussion with you, man. In case we don't see you, good morning, good afternoon, good evening, and good night.